Nakatutok ngayon ang Los Angeles Lakers sa 2026 NBA Draft kung saan malinaw na ang plano ng team ay kumuha ng isang young big man na kayang magbigay ng immediate size, defense at modern versatility para sa kanilang future rotation. Sa gitna ng rebuild at pag-a-adjust sa bagong core ng team, sinisilip ng Lakers ang draft bilang pagkakataon para makahanap ng long-term frontcourt piece na pwedeng tumugma sa pace at physicality ng Western Conference. Ayon sa mga draft projections, 2 pangalan ang lumalabas bilang final options ng Lakers at isa lang sa kanila ang pipiliin sa draft night depende sa availability at team evaluation. Ang 2 prospects na ito ay parehong 7-foot big men pero magkaibang klase ng laro. Isa ay modern stretch big na kayang mag-shoot at mag-space ng floor at isa naman ay traditional interior enforcer na nakatuon sa rebounding at rim protection. Ang desisyon ng Lakers ay nakadepende kung anong identity ang gusto nilang i-prioritize sa kanilang frontcourt sa susunod na season, spacing or physical defense. Habang ang isa sa mga pinakaseryosong option ng Lakers ay si Henry Visar, isang 7-foot big man mula sa North Carolina na ipinanganak sa Tallinn, Estonia noong March 28, 2004. Lumaki siya sa Europe at maagang nahubog sa elite development system ng Real Madrid Youth Program kung saan natutunan niya ang advanced footwork, shooting mechanics at basketball IQ. Sa kanyang paglipat sa NCAA, dumaan siya sa injury setback sa Arizona na muntik magpabagal sa kanyang career, ngunit ginamit niya ito para mag-improve bilang stretch big na kayang maglaro sa perimeter. Sa North Carolina, naging kilala siya bilang modern frontcourt player na may kakayahang mag-shoot mula sa 3-point range habang nagbibigay pa rin ng solid rim protection. Nagpakita siya ng averages na humigit kumulang 17 points at 8 rebounds, kasama ang efficient shooting sa pick and pop at catch and shoot situations. Ang kanyang playing style ay madalas ikumpara kina Miles Turner at Brook Lopez dahil sa combination ng spacing at interior defense. Para sa Lakers, ang kanyang biggest value ay ang kakayahang magbukas ng court para sa ball handlers at star creators habang nagbibigay ng reliable size sa depensa. Samantala, ang isa pang option ng Lakers ay si Malachi Moreno, isang 7-foot traditional big man mula sa Georgetown, Kentucky na ipinanganak noong Oktubre 24, 2006. Lumaki siya sa competitive basketball environment at maagang naging standout sa Great Crossing High School dahil sa kanyang laki, strength at rebounding instincts. Sa early part ng kanyang development, kinailangan niyang harapin ang mas physical na opponents na nag-push sa kanyang bigs sa Kentucky at nakakuha ng major honors tulad ng Kentucky Mr. Basketball at McDonald's All-American recognition. Sa college level sa Kentucky, naging reliable rotation big siya Adams at Jonas Valanciunas bilang traditional interior presence. Para sa Lakers, siya ay ideal na enforcer na magdadagdag ng toughness at defensive stability sa ilalim ng ring. Kaya kung pipili ang Lakers sa nasabing 2 players sa draft, sino ang gusto niyong kunin ng Lakers sa kanilang ika-25 pick? Samantala Lakers, posibleng tumingin sa isang matinding two-way wing para makasama si Luka Doncic sa hinaharap ng koponan. Sa gitna ng patuloy na paghahanap ng Los Angeles Lakers ng mas matibay na supporting cast, isang pangalan ang unti-unting lumalabas sa usapan, si Dillon Brooks ng Phoenix Suns. Ayon sa Lakers reporter na si Jovan Buha, dapat bantayan ng Lakers ang sitwasyon ni Brooks kung sakaling magbukas ang pinto para sa posibleng trade sa Phoenix. Kung magiging available si Dillon Brooks sa Phoenix, kung mapagdesisyonan nila na wala na silang patutunguhan at gusto nilang magbenta ng mga players, pwede mong tahakin ang ganong direksyon, sabi ni Buha. Sa season na ito, nagpakita si Brooks ng malaking pag-angat sa kanyang laro. Nag-average siya ng 20 points kada laro habang dala pa rin ang kanyang trademark na tindi sa depensa at pisikal na laro. Mga katangiang eksaktong hinahanap ng Lakers para sa isang wing defender na pwedeng tumulong kay Luka Doncic at magbawas ng pressure sa opensa. Isang matapang na scorer, mahigpit magdepensa at kilala bilang peste sa opensa ng kalaban, kaya niyang maging perfect na katulong sa star-heavy offense ng Lakers kung sakaling mabuo ang ganitong setup. Dagdag pa rito, mas nagiging interesante ang sitwasyon dahil si Brooks ay papasok na sa huling taon ng kanyang kontrata sa susunod na season bago maging isang unrestricted free agent. Ibig sabihin, kung hindi siya i-extend ng Phoenix Suns, posibleng maging available siya sa market at magbukas ng mas malaking oportunidad para sa Lakers. Sa ngayon, nananatiling mahalaga si Brooks sa Phoenix matapos ang kanilang playoff run, pero sa NBA na mabilis magbago ang lahat, isang off-season lang ang pwedeng magpabago ng direksyon ng kanyang hinaharap. Kayo mga idol, maganda bang kunin ng Lakers si Dillon Brooks o hindi? Some of his best basketball in his career. Robbie, is this going up? Yes. How did he score This year is giving that first full minute of timeouts for just the players. It's just player-to-player communication as opposed to the coaches coming in. As Brooks once again fades and puts in 2 more.